Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po for 30 minutes, Ella Nibensal. At ngayong gabing ito, sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang endocrinology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Caroline Narvacan Montano. Good evening, Doc. Kumusta po? And Happy New Year! Hello! Happy New Year, Elaine! Yes. Magandang gabi po sa lahat. Happy New Year nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Tapos na ang selebrasyon, Doc. Sunod-sunod na kainan, inuman, puyatan. Pero kumustahin nga po natin ang ating mga kolesterol, 'di ba? Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito, hyperlipidemia. Ano nga po ba ibig sabihin nito, Doc? In layman's term, pa-explain na rin lamang po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Okay, no? So, minsan mahirap kasi yung term na hyperlipidemia. No? So, sa Tagalog po ito ay medical term po namin to sa pagtaas po ng antas or numero po ng ating mga mantika o taba natin sa katawan. No? So, pwede po yan tinatawag nating lipids. Okay. Pwede po siya yung cholesterol, no? Pwede po siya yung triglyceride. At pwede din po siya yung mga pagbaba din po ng ating mga good cholesterol. Dala na din po ng tinatawag natin nga na hyperlipidemia. Sa madaling salita, pagtaas ng bad cholesterol. Kasi yung cholesterol natin, Doc, di ba, good and bad yan. Yes. Okay. Oo. So, kapag tumaas po yung ating bad cholesterol, ano po bang maaaring mangyari o maramdaman ng isang pasyente, Doc? Ang mahirap kasi dito sa ating bad cholesterol, mas madalas wala tayo agad nararamdaman. So, paano natin siya nalalaman? Halimbawa, na isipan mo after nga ng mga okasyon, gusto mong, ay, magpaka-healthy naman ako. Magpapa-blood test ako. Gusto ko kompleto. Ngayon, pag sinabi mong kompleto, isasama mo na doon yung, aside from the blood sugar, yung mga lipid profile po na tinatawag natin. So, doon madidiscover po natin, maaari na mataas yung ating bad cholesterol. So, ano po ba yung masama doon, no? So, kaya bakit siya tinawag na bad? Kasi po siya yung taba na bumabara sa ugat. Yun kasi yung problema natin dyan. At mararamdaman na lang natin yon kapag sobra na po yung pagbabara at nagkaroon na po tayo ng komplikasyon nga po dala ng pagbabara nitong mga bad cholesterol natin. No? Yun, ganun yun din. Yes. Usually, Doc, ano pong organs ang tinatamaan o naaapektuhan kapag mataas nga po yung ating bad cholesterol, yung ating lipids? Oo. So, pag tinawag natin yung pagtaas ng bad cholesterol, pwede, mamimili lang yan, no? Pwede po ang maapektuhan ay puso, no? Okay. Mas madalas po ay puso, no? Tinatawag po natin siyang heart attack. Pag naman po utak, no? So, pagbabara po sa ugat sa utak, yan naman yung tinatawag nating stroke. At kung halimbawa po naman yung pagbabara ay nangyari naman sa mga ugat natin sa paa, no, yun yung mga tinatawag nating peripheral vascular disease for which yun din po ang pagbabara na nangyayari. Kaya kung halimbawa nagkasugat, hindi rin po gumagaling kasi nga may pagbabara din po doon. Hindi lang po yun, no? Hindi lang po sagat. Pwede din po dahil sa mga maraming pagbabara nito, naapektuhan na rin yung ating bato o kidneys, no? So, kasi nagkukulang na yung blood flow doon sa kidney. So, nagkukulang na siya ng blood supply, naapektuhan na rin yung function na tinatawag natin sa ating kidneys. So, yung mga major organs po pala, no? Yung mga pinupunterya nitong pagtaas ng ating bad cholesterol. So, papaano nga rin po ba, Doc, natin maiiwasan yung pagtaas ng bad cholesterol? Maliban nga po sa pagkain, meron nga rin po ba muna, Doc, na iba pang factor kung bakit nga po tumataas itong ating bad cholesterol?
Oo, yung ano do'n 'no, kailangan natin maintindihan na ang lahi or genetics ay Mhm. napakaimportanteng factor 'no. So, kung halimbawa po ang inyong pamilya ay meron ng mga risk factors na tinatawag 'no, meron ho kayong kamag-anak na nagkaroon ho agad ng heart attack, na lalaki po siya na less than 55 years of age o kaya po ay babae na less than 65 years of age, risk factor na 'yon. So, kailangan medyo nakatutok ka na tinetest mo na yung iyong mga bad cholesterol or lipid profile. Mm. O halimbawa, because of this mga occasion, no, napadagdag ang ating mga timbang sa Mm. nararapat, no? So, nagkaroon tayo ng mga increase ng overweight or obesity. Siguro po, timing na para i-check na natin ulit yung ating mga blood no, o ating mga numbers no sa Mm. ating mga lipid profile. And aside from genetic and obesity, risk factor kasi yung mga vices, yung Okey. mga alcohol, no, pag-inom ng alcohol na lagpas na sa rekomendasyon, o kaya ay yung smoking, no. So Mm. sobra po kami sa Makati Med, sobra kaming passionate talaga na we really want to help people and guide them to stop smoking talaga, and even vape, no? So Mm. ayaw po natin yan. And so, kung nandun na yung genetics, nandun na po yung ating timbang, nandun na po yung vices, Mhm. and of course, ano ba yung vice natin because of this occasion? Yung napadami po yung ating pagkain, no? Oo. So hindi tayo medyo nakapamili. Yung mga pasyente ko nga sabi, "Dok, ang hirap naman pigilan nung Pasko, Oo. bagong taon." Um, konti-konti lang po yung kain ko, kaya lang po madalas, no? So, Mm. halos everyday may Christmas party or True. New Year. So, yun po yung ating mga kailangan tandaan. Kaya pag may mga warning na po tayo na gano'n, let's try to be more preventive Mhm. on ourselves, and i-test po natin yung ating mga blood test, no? Okey. Eto Dok, sabi nga po dito na hindi naman daw po siya mahilig uminom ng alak, pero mahilig naman daw po siya sa extra rice. Sa araw-araw, lagi dapat may extra rice sa kanyang kinakain. Yan nga rin daw po ba, Dok, ay contributing factor sa pagtaas ng bad cholesterol? Kahit sabihin natin kanin lang yan. Okay, so yung rice kasi per se, kung hindi naman siya gagawing fried rice, Mhm. isipin mo, hindi naman siya talaga, wala namang source doon ng oil. Ang problem lang kasi natin, nanghihinayang tayo doon sa mga natira natin kanin, no? Oo. Rice the night before, kaya ginagawa natin silang fried rice. Pero kung sila po ay yung ordinary rice, no, Mm. na niluto, hindi naman po siya talaga makakadagdag ng cholesterol. Blood sugar po ang tataas doon Oo. kapag po napadami yung ating rice. Alright. So eto pa Dok, hindi naman po siya mahilig manigarilyo or umiinom ng alak. Sabihin natin wala nga po talagang bisyo, no? Pero yung stress hindi naman po ma-manage ng maayos. Yan nga rin po ba ay maaaring makaapekto indirectly or directly sa kanyang cholesterol? Ang problem natin, at actually ngayon, kung Mm. titingnan natin yung mga guideline, being an endocrinologist, no? So, halos kasi mga pasyente namin, mga pasyente may diabetes, hina-highlight namin talaga ngayon ang sleep hygiene. Okay. Napakahalaga ng tulog, no? So, Oo. dati kasi, akala kinakaya natin yung Mm-mm. less than 8 hours of sleep. So, ngayon, pinipilit natin. Guilty po din kami dyan, no? So, sa mga pagtulog, pero lagi naming sinasabihan ang mga tao, no? So, let's try to meet that 8 hours of sleep hanggat maaari, no? Kasi, stress po ang hindi makatulog ng nararapat ng Mm-mm. 8 hours. So, kaya nga, alam mo, yung may mga patient kami na if they really need something to make them sleep, tinutulungan natin yun ng mga gamot o kaya mga meditation o kaya yung mga, of course, yung mga drinks na pwede makapagpakalma sa kanila para makatulog. So, in effect, para din po yan yung stress. Pag hindi po natin siya na-handle, kahit po time na para tayo ay matulog, gising na gising pa po tayo niyan, no? Mm-mm. So, yung hormones natin na supposedly ay tulog na, yung mga stress hormone natin, let's say po mga 11 o'clock, dapat po yan bumababa na yung stress hormone natin. Ang nangyayari, dahil gising pa tayo,
mataas pa siya. Okay. And this actually can really harm our body, no? So, hindi pwede tayong 24 hours na stress, no? Yung stress. Dapat po talaga may pahinga. Okay. Nabanggit nyo nga rin po kanina, Doc, yung gamot, yung pagtaas nga rin po ng cholesterol, specifically yung bad cholesterol, ay kinakailangan nga rin po bang inuman ng maintenance medicine? Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa ating palatuntunang Lunas Extension. Kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion about hyperlipidemia o mataas na bad cholesterol, maaari nyo po kaming i-message or mag-comment sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart.
Nagbabalik po second part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. At sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan pa rin po natin hyperlipidemia. Muli para nga po sa may mga pahabol na katanungan, i-message or comment na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Doc, eto may nagtatanong nga rin po dito, yung mga petit or sabihin nating payat at the same time matangkad ay exempted or hindi nga daw po ba magkakaroon ng mataas na bad cholesterol o sabihin natin hindi sila apektado ng hyperlipidemia? Hindi, no? So, hindi po safe kahit po tayo ay nararapat yung ating timbang, no? Sa ating mga height or sabihin na natin mga pitit. Kasi po, may factor po ng genes or genetic. Pero po, mas madalas na tumataas yung risk or dumadami yung risk natin pag nagkakaroon tayo ng pagdagdag sa nararapat natin timbang pag nagiging overweight. So, kung halimbawa po, meron na kayong family history, so wag na po, magpakapitit na po tayo, no? At saka magpakapit para po mas maiwasan natin at madagdagan yung risk factors. But again, hindi po ibig sabihin na hindi po pwedeng mangyari na tumaas din yung inyong bad cholesterol kahit po na lean ka o nasa tama yung timbang mo. Okay, magpaka-petit and magpaka-fit, di ba, Doc? So magpapaka-fit tayo through exercise. Malaking tulong nga po ba, Doc, yung ehersisyo kapag pinagpapawisan ka para ma-burn nga po, o tama po ba yung term, ma-burn yung mga bad cholesterol na na-accumulate natin? Ang mahalaga kasi sa exercise, hindi lang natin sila kailangan para sa ating lipids, no? So kailangan din natin sila sa ating sugar at saka of course healthy lifestyle, no? So yung napakasimple lang naman ng hiling namin, no, na naming mga doktor, 150 minutes lang yon every week. So 30 minutes lang yon. So sabi ko nga, bargain na po yan, ha? Yun lang po yung hiling natin na exercise. So, ang mahirap, of course, is akala kasi nila when they talk of exercise, sobrang dapat intense. So sabi ko, hindi po. Just make sure that you spend at least 30 minutes of continuous activity and then you become consistent with it. Napakalaki ng factor noon, no? Para sa pagbaba ng ating, hindi lang po cholesterol, and of course, ating pong mga blood glucose or sugar. Okay. Papaano at kailan nga po ba natin masasabi or makukonsider, Doc, na mataas na po yung cholesterol ng isang tao? Kung ang HDL, Doc, dito may sinabi na 1.97 at ang LDL ay 3.10. Okay, so metric, millimoles, no? So puntahan natin yung conventional. So mas madalas po kasi yun yung nakikita natin sa mga blood test. So kapag po ang total cholesterol ay more than or equal to 200, tapos po yung ating bad cholesterol, milligrams per DL po yun. So ang ating pong bad cholesterol or LDL ay more than or equal to 130. So dati po 140, ngayon po medyo ibinaba natin siya based sa guideline po natin ng clinical practice guideline po na 2020. Nakikita po yun sa DOH guideline, 130 na po. And of course, kapag po yung HDL, yung good cholesterol, mababa, no? Marami po sa ating mga Pilipino, yun ang problema. Mababa po yung ating mga good cholesterol. So kapag po ito ay less than 35 or at least less than 40, medyo po yan ay risk na magde-develop din po tayo nung, sabihin na natin, considered pa rin siya doon sa category or spectrum po ng hyperlipidemia. Ibig sabihin, kinakailangan na nga rin po ba yan, Doc, ng maintenance medicine kapag tumaas yung kanilang bad cholesterol? Okay, so kanina natanong mo yung exercise, no? So wag din natin kalimutan po yung diet, no? So simple lang din yung hiling namin diyan, no? Meron po kaming tinatawag na pinggang Pinoy. Yung pinggang Pinoy po diyan, hahatiin lang po natin. So kung maaari yung kalahati po ng ating plato ay more of vegetables, and then meron po tayong 4 to 5 servings of fruit, and of course yung rice, and of course yung protein po. Napakasimple po yung tandaan.
yung pinggang Pinoy, makikita po natin, i-google lang po natin yan, mahanap po natin. And then, yung nabanggit mo yung medicine. So, may indication po tayo ng medicine, no? So, hindi naman po ibig sabihin na mataas ay diretso na po. So, kung ikaw po ay isang pasyenteng may diabetes, definite po yun. Wala pong bargain doon. Talaga po tayo ay magbibigay ng pang-cholesterol or medication for that. Aside from emphasizing diet and exercise. Pero kung halimbawa ikaw ay wala namang diabetes, wala ka pa namang sakit sa puso, pero kung ikaw ay 45 years old and above at may mga risk na, either overweight ka or nag-smoke or alcohol or ganon, o kaya ay sedentary or may family history, kailangan po din i-consider na magbibigay na din po tayo ng gamot para sa cholesterol. Pero yung less than that, pwede pa po yung lifestyle modification and of course, really assess po natin kung kinakailangan po natin bigyan ng medication. Yung medication na yan, Doc, kapag gumanda or sabihin nating naging normal, na-meet na natin yung standard ng bad cholesterol, pwede na bang itigil? Sa mga pasyenteng may diabetes, hindi na namin tinitigil yun. No? So kasi lagi doble kasi yung paggawa ng cholesterol. Pero kung halimbawa yung mga pasyenteng wala naman sila pang sakit, tumaas lang po, binibigyan natin ng chance. So, nire-reassess po natin kung kakayanin, no? Pero basta po meron ng mataas, more than 2 yung risk factors, o kaya po ay nagkaroon na ng mga komplikasyon dahil sa pagtaas ng cholesterol, either stroke or heart attack, hindi na po namin yung tinitigil. Okay. At sabi nga natin kanina, Doc, kadalasan wala nga pong ipinaparamdam na sintomas, yung pagkakaroon ng hyperlipidemia. Pero maaari nga rin daw po ba itong makita sa ating balat, Doc, kapag mataas nga po yung ating cholesterol? May tinatawag na xanthelasma? So, meron kasi yung mga familial talaga na hyperlipidemia na sobrang taas nung level talaga nung kanilang mga bad cholesterol o kaya mga triglyceride, makikita mo silang nadideposit sa balat yung mga taba, no? Yung pwedeng xanthelasma or lipoma. So, pwedeng mag-manifest yun. Although rare naman po yun nakikita natin. Talaga dun lang sa sobra yung genes nila na doble or triple sila gumawa ng cholesterol ng katawan. At eto nga rin po, Doc, dahil nga po sa pag-inom rin natin ng gamot, tuwing kailan naman po dapat mino-monitor yung ating cholesterol? Kung sa BP, kailangan halos araw-araw, di ba, Doc? Dito po sa pag-monitor ng ating cholesterol, either good or bad, tuwing kailan nga po ba? May rekomendasyon na i-monitor siya at least kung high risk o diabetic every 6 months o kung halimbawa hindi mo pa sinimulan ng mga medicine, let's say nag-lifestyle ka pa lang, no, modification, pwede po yan ulitin mo ng 3 to 6 months. No? So, and then yung monitoring po namin is pwedeng 6 months to annually. Pero syempre, mas tutok tayo at nakabantay doon sa mga may high ang mga risk na magkaroon ng komplikasyon. Through blood test rin nga lamang po ba, Doc, makikita na natin yung pagtaas ng bad cholesterol or meron pa po bang ibang test na kinakailangan? Mas madali kasi yung sa blood test. May mga test na nakikita, halimbawa yung mga CT scan, imaging, calcium score na tinitingnan mo kung ano yung deposito ng cholesterol dun sa mga ugat, mga imaging yun. So medyo pricey, no? So kung lagi siyang i-request, but it's also a very good imaging na lalo na dun sa mga high ang risk nila to develop nga yung mga complications ng hyperlipidemia. Aside sa medication and lifestyle modification, Doc, paano pa nga po ba, Doc, natin mamamanage or matutulungan yung mga may hyperlipidemia na mabawasan yung kanilang pagtaas ng bad cholesterol? Number 1 po, no, paalala lagi namin, stop smoking, no? And of course, yung alcohol po, you have to really manage it, no? So, base lang po tayo dapat doon sa rekomendasyon. Or kung halimbawa hindi ka naman talaga pa umiinom ng alak, so siguro wag na lang natin simulan. And of course, so aside from that, and
lifestyle talaga, ma'am. And of course, yung Okay. medication. Be very compliant and lagi po tayo magtatanong sa ating mga doktor. Kami, lagi naman po kami nasa Makati Med to help you out in case po meron kayong mga question or in case po magkaroon kayo ng ibang pakiramdam habang po kayo ay naggagamot or umiinom ng mga gamot para sa hyperlipidemia. Mataas na nga rin po ba talaga, Doc, or sabihin natin mahirap na nga rin po ba talagang kontrolin yung hyperlipidemia situation ng pasyente, lalong-lalo na kapag senior citizen. At the same time, may iniinom na nga rin po silang maintenance medicine sa iba pang sakit. Yun yung mahirap, no? So, syempre, habang tayo'y nagkakaedad, nagiging polypharmacy na tayo, no? So, sabi ko nga, lalo na kung ang pasyente mo ay may high blood, may diabetes, padami ng padami yung gamot, and then, hindi mo naman sila maipipilit talaga na maging intensive sa kanilang mga exercise, o kaya, most of the time, hindi naman ganun nakalakas sila kumain, pero matataas yung cholesterol. Nandoon po yon na mahirap talaga, kaya po may mga pagkakataon na medyo inaaral namin yung best na pagbibigay ng gamot sa kanila or combination ng mga medication para hindi sila mahirapan sa pag-inom ng gamot. Usually, ganyan nga rin po yung nagiging problema, Doc, na kahit na umiinom sila ng gamot para nga po sa kanilang cholesterol, parang tila ba hindi nagiging epektibo or sabihin natin, Doc, parang wala naman pong pagbabago. Yan nga rin po ba ay dahil na nga rin sa kanilang kinakain rin, Kasi baka nga, dun rin nga po talaga ang kinakailangang baguhin. Yeah, tama ka doon. Kaya sa ganitong pagkakataon, Doc, yung mga kabataan ay maaari na nga rin po ba, Doc, na magkaroon ng mataas na bad cholesterol or dahil nga po mabilis pa yung kanilang metabolism, medyo mababa pa lang yung kaso ng hyperlipidemia sa kanila? So, kung titingnan po natin yung guideline natin, tinetest din natin yung mga less than 18 years of age sa lipid profile, especially pag may risk. So, kung nakita natin na may mga risk na sila, more than 2 na yung risk nila, tinetest na natin either may diabetes sila, type 1, may family history sila ng diabetes, o kaya yun nga yung may premature silang pagkakaroon ng heart attack sa pamilya, tinetest na rin sila kahit pa po bata. But of course, hindi po agad medication. So pinupush natin dyan ang lifestyle po para bigyan naman natin ang chance. Last message nga po natin, Doc, sa ating listeners and viewers para nga po mas maganda yung pag-welcome natin sa taong 2026. Okay, so of course, ito po yung tamang panahon para mag-evaluate tayo ulit at magpa-test po tayo kung ano nangyari sa ating mga blood test. Madalas po, last December, hindi po kayo muna nagpa-test kasi sabi nyo po ay baka magkumain pa o magkaroon ng okasyon. This time, this January, please make sure, come to Makati Med po. Nandito po kami, itetest po natin kayo, i-guide po namin kayong sa kung anong mga nababagay po sa inyong test. And of course, counseling po talaga meron po kami mga center or units that would counsel on diet, no? Hindi, mahirap po kasi maging nutritionist lahat, no? So, kahit nandoon po ang ating pong Diabetes Care Center to help us. And of course, nandoon din po naman yung mga doctor, endocrinologists, cardiologists, and of course, nephrologists and everyone and internists who can help you out po with regards to hyperlipidemia. Hindi po siya nakakatakot kung maaalagaan at madidiscovery po ng maaga. Okay. Pahabol nga rin lamang po, Doc, para nga po sa magpapatest kung mataas yung kanilang bad cholesterol, para nga po sa mga may lahi na nga po ng hyperlipidemia. Kinakailangan nga rin daw po ba, Doc, ng fasting para dito? Mas maganda po, gawa po no triglyceride, no? So, as much as possible, gusto sana namin magkaroon ng 12 to 14 hours na fasting. Pero po, kanina nabanggit mo yung mga seniors, no? Senior citizens, ang hirap mag-fasting. Kami na po siguro mag-i-interpret doon. Minsan po ay pinapayagan na lang namin na mas kaunti po yung oras ng fasting para po hindi mahirap, especially sa mga senior citizens. Thank you once again, Dr. Caroline Narvacan Montano. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan ngayong gabing ito?
Of course, thank you to DZRH po. And of course, this is Lunas Extension, no? Binigyan niyo po ng chance sa Makati Medical Center na magkaroon ng time to really talk on a very, very important topic on hyperlipidemia. And of course, thank you so much to the Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism of Makati Medical Center. Lahat po kami ay nagtutulong-tulong para po magkaroon ng maraming kaalaman ang mga tao regarding po sa tinatawag nating cardiometabolic diseases. So, yun lang po, and let's all be healthy this 2026, and let's start now. Thank you once again sa ating endocrinology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Caroline Narvacan Montano. Invest in your health, ngayong 2026, i-prioritize po natin ang ating kalusugan. Magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. And for other health concern, maaari nga rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Ellen Ibensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon,